Sinabi ni Sungwoo na kailangan mong pahalagahan ang iyong mga kapitbahay sabay dagdag sa kanyang isip na sa umpisa pa lang, siya ay wala ng balak na makipag-compete sa ibang mga shops. Win-win after all, mahalagang magtulungan upang makasurvive at sa bawat aspeto ng buhay, ang kanyang habits bilang isang warrior ay mananatili. Sa isang coliseum ay maririnig ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng mga tao, sa loob ay makikita ang pawis ang si Sungwoo, inilahad sa kanyang isip na ang espadang ito ay napakabigat. Kilhim sabay ang hiyaw ng mga tao ang parehong katagay inulit-ulit sa paghiyaw, sa ibaba ay mapapansing si Sungwoo na lang ang nananatiling nakatayo, sa harap ng isang partikular na warrior. Sinabi ng warrior na gawin na lang nito, si Sungwoo naman ay agad na hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang espada at inangat sa sumunod na segundo ay itinarak, subalit sa gilid lang ng ulo ng warrior. Hindi lahad ni Sungwoo, ayaw niya raw siya isawa na sa paggawa ng ganitong mga bagay, katulad na lang ng pagiging isang fucking gladiator slave. Ang mga tao'y nadismaya sa ginawa ni Sungwoo, agad na nagsibat at nagsihagas ng kung anong mga bagay man ito. Napahawak si Sungwoo sa kanyang tagiliran na paluhod at tumangala, umano'y ang gusto niya lang ay ang kumain ng kimchi stew. Mula rito'y bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan kakaubos lang ni Minzy sa isang bowl ng kimchi stew na isi-nerve ni Sungwoo. Inilahad na ang pagkain nito sa araw na ito ay napaka-amazing, tinawag na sir si Sungwoo. Gayunpaman tila walang narinig si Sungwoo. Sir, tawag uli ni Minzy sa patanong na tono sabay kaway, lahad ni Sungwoo wag daw itong mag-alala, siya ay nagre-reminisce lang. Sinabi ni Minzy na ang kimchi stew na ito ay napakasarap. Nagtanong si Sungwoo kung ito ba ay first time lang nitong masubukan sabay abot ng kape. Well, tugon naman ni Minzy, siya raw ay originally nagmula sa US kaya siya ay hindi pamilyar sa mga pagkain na tulad ng kimchi stew. Sa labas ay mapapansing umuulan, sa loob ay kanya-kanyang inom. Sinabi ni Minzy na napaka-peaceful at nice sa lugar na ito. Kasabay ng pagtayo ay inilahad kay Sungwoo na siya ay nakakain na ng maayos, siya nga pala ngayong naisip niya raw ang patungkol dito, mayroon daw pala siyang isang bagay na gustong sabihin dito. Sometime ngayong weekend, ay mayroong pupunta rito mula sa City Hall upang mag-inspect sa restaurant nito. Ano pa, tanong na tugon naman ni Sungwoo, mayroong mag-i-inspect sa kanyang restaurant. Well, lahad ni Minzy, kailangan dong e-check ng mga iyon kung ang Ailuros ba ay fit na magtrabaho sa isang food service industry o hindi, o kung ang isang Ailuros ba ay threat sa mga residenteng nandito. Sinabi ni Sungwoo na nung nakaraan ay mayroong pumunta rito at siya ay sinabihan kung papaano mag-apply bilang isang returnee. Hahahatawa naman ni Minzy, mayroon dong manual para don. Inaalam ng mga iyon kung papaano magre-respond sa gate incident since ang mga returnees ay affected din. After all, mayroong mga instances kung saan ang mga tao ay nakakapasok sa mundong ito nang hindi sinasadya. Well, lahad ni Sungwoo, iyon daw ay great na paraan upang i-handle ang ganoong bagay. Good job. Kapansin-pansing nagulo na ang buhok ni Nabi sa ulo. Kasabay ng paglingon ay inilahad ni Minzy sa kanyang isip na kung tama yung narinig niya, sinabi nito kanina na ang taste evaluator sa araw na ito ay isa ring returnee. Well, sana lang daw ay walang mangyaring anumang accident. Pagsapit ng hapon ay makikitang masayang nagwawali si Nabi sa labas nang biglang mayroong dumating. Excuse me, lahad nito, isang bagay naman na nagpagulantang kay Nabi. Napatalon ng napakataas, lumuwa ang mga mata. Oh my gosh, hiyaw niya pagbaba kasabay ng pagswing ng walis. Nagtanong kung bakit ito nanggugulat. Humingi ng tawad ang individual, ang ganitong bagay raw kasi ay nakaugalian niya na dahil sa kanyang trabaho. Talaga raw bang ito'y natakot niya? Siya raw ay naging excited lang na makakita ng isang Ailuros. Patawad. Miyaw, sambit naman ni Nabi sa patanong na tono, ano sila'y kilala nito? Syempre naman, tugon ng individual, dahil siya rin daw noon ay minsan nang naging aspiring warrior. Miyaw, sambit ni Nabi, so ito raw ba ay isang warrior? Subalit nagtanong lang ang individual kung ang mga ito ba ay open pa for business sa ngayon. Si Nabi ay nag-alangan sa pagtugon, kasabay ng paglingon sa pinto ay inilahad sa kanyang isip na kapag ka iyon ay nasa kanyang movie appreciation mode, iyon ay hindi niya dapat na estorbuhin. Closing time na, miyaw, lahad niya sa individual, patawad miyaw. Gayunpaman, makalipas lang ang ilang sandali paglipat ng eksena, sa loob ay makikitang nagluluto na si Nabi. Inilahad na sa puntong ito ay madali na lang, subalit hindi niya raw alam kung papaano magtimpla ng maayos.
Ang resulta ay ibinuhos niya ng sabay ang lahat ng mga panimplaham lahad niya sa tingin niya raw ito ay hindi pa tapos, sa tingin niya ito'y nilalagyan din ni Mr. Warrior ng ilang mga gulay at malamang na ang gulay na iyon, malamang na ito na raw iyon. Makalipas ang ilang sandali ay bumagsak si Nabi Miyaw lahad niya sa tingin niya raw ay mayroong hindi tama rito umano'y kahit na sa itsura pa lang, ay tila mayroon ng mali. Kasambit ng individual ito raw ay mas mukhang kimchi porridge, subalit ito raw ay ayos lang since ibinigay naman nito ang lahat. Sa parehong pagkakataon ay bumukas ang pinto ganito ang reaksyon ni Sungwoo sa kanyang nadatnan, halahad niya ito raw ay mukhang hindi isang customer, ano ito raw ba ay isang kaibigan. Miyaw lahad naman ni Nabi, ito raw ay isang customer na nagmula sa Tera. Patawad lahad ng individual siya raw ay si Park Sung-han, isang returnee. Kasambit ni Sungwoo pagmumukhang kasing haggard ni Mincy, malamang na ang pinagdaanan daw nito sa Tera ay napakahirap. Well naiintindihan niya na raw ang sitwasyon gusto nitong kumain ng kimchi stew, tama raw ba? Nagtanong si Sung-han kung talaga bang ayos lang na ito'y kanyang maabala kahit na kanina pa natapos ang operating hours nito. Well tugon ni Sungwoo ito rin daw naman ay isang restaurant na ino-operate niya bilang hobby, kaya sabihin na lang nilang sila ay bukas ngayon. Asya nga raw pala siya na lang ang kakain sa niluto ni Nabi para rito, okay tugon ni Sung-han. Kasabay ng paghakbang ay inilahad ni Sungwoo sa kanyang isip na ito ay ang first meal ng returnee na ito magmula nang makabalik, kaya ito'y ipagluluto niya ng meal na hinding-hindi nito makakalimutan. Si Sungwoo ay hindi na nag-aaksaya pa ng oras agad na inilagay sa sangkalan ang karne, at nagsimulang mag-slice. Ito ay isang pork shoulder isang karne na matatagpuan sa itaas na parte ng front leg ng isang baboy, ito ay hiniwa niya ng maliliit. Ito ay nasa cheaper side subalit ang hiwang ito ay isang hiwang hindi mo dapat na overlook though ito ay medyo makunat, sinasabing ang depth of flavor ay nagmumula sa toughness. Ang nahiwang karne ay ibinuhos na ni Sungwoo sa kawali sinindihan ang apoy, inilahad sa kanyang isip na ang ganitong hiwa ang napakasarap kapag kaini stir fry. Nang makarating sa tenga ang sizzle ay agad na sumilip si Nabi. Come on lahad ni Sungwoo ito raw ay tumungo rito sa halip na magtago, ito ay kanyang tuturuan. Umano'y kapag ka ang taba mula sa pork shoulder ay naipon na sa gitna ng kawali oras na upang stir fry ang kimchi absolutely kailangan mong magdagdag ng ilang soybean paste, after all ang karne ng baboy ay mayroong kaunting gamey smell. Maaari mo rin itong matanggal gamit ang alcohol, though maraming mga tao ang ini-skip ang step na ito since mayroon namang maraming bawang sa kimchi kaya iyon na lang ang pinantatanggal nila sa amoy. Hasambit ni Nabi so kailangan mo raw palang maglagay ng soybean paste para sa mga mas sensitive na mga tao, miyaw. Well lahad ni Sungwoo mas maigi rong maglagay dahil kung minsan hindi maaari ang alcohol para sa ibang mga tao sa religious na rason at kung minsan naman, mayroong mga pagkakataon kung saan kaunting bawang lang ang inilalagay sa paggawa ng kimchi. Pagkatapos na magdagdag ng kung anong bagay man ito ay nilagyan ni Sungwoo ng asin well maaari rong ito ay sapat na, nag-take note si Nabi. Miyaw lahad niya sa tingin niya raw kaya niya nang gumawa ng kimchi stew ngayon, sumagot si Sungwoo na maaari nitong subukan sa susunod na pagkakataon. Ilang sandali pa ay easy nerve na ang dish at ito, ay tinitigan ni Sung-han sa ganitong ekspresyon. Inilahad na sa tingin niya hindi lang siya ang nagki-crave dito. Ito raw ba ay nagki-crave din dito? Strange tugon naman ni Sungwoo hindi raw ba? Hindi niya raw na-realize nung siya ay nasa Earth pa subalit pagkatapos niyang tumungo sa ibang mundo, gustong-gusto niya na itong kainin. Sumagot si Sung-han na naiintindihan niya ito talagang naiintindihan niya raw, at siya'y agad na tumikim. Oo sambit niya sa kanyang isip talaga rong ito ay ang lasa ng tahanan, talagang siya ay nakabalik na. Nang maubos ay inilahad ni Sung-han na 13 taon siya doon sa Tera at dito sa Earth, ay 6 na taon lang ang lumipas. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na siya ay 40 taon sa Tera subalit iyon ay katumbas lang ng 9 na taon dito sa Earth, talaga rong walang regularidad. Sinabi ni Sung-han na siya ay isang level 51 hunter o tugon naman ni Sungwoo so ito ay isang mid-tier ano ito raw ba ay isang silver rank adventurer, sumagot si Sung-han na ito ay spot on.
Kasunod nito'y tumayo at humakbang patungo sa bintana. Idinagdag na hindi gaya ng Terra, ang gate management system dito ay napaka-perfect, at ang bagay na ito ay mas lalo lang na mas nagpapaisip sa kanya patungkol sa Terra. Nabigla si Sungwoo sa kanyang narinig. So by any chance ito raw ba ay bumalik dito ng labag sa sarili nitong kagustuhan? Sumagot si Sunghan na siya ay tinamaan ng banish habang nag-e-explore sa underground dungeon ng mga pagans. Ano tugon ni Sungwoo? Hindi return ng spell kundi banish. Ang banish na tinutukoy ni Sungwoo rito ay kilala rin bilang banishment. Ito ay isang dimensional expulsion magic, isang spell na puwersahang nag-e-expel sa biktima mula sa dimensyon kung saan ito tinamaan. Idinugtong ni Sungwoo na sa hindi mabilang na mga dimensyon bilang isang Earth lang ang ito ay mabanish patungo sa Earth, ito raw ay napakaswerte. Well, tugon naman ni Sunghan, talagang ito raw ay isang milagro, ngunit mababakas sa kanyang pagmumukha ang kalungkutan. Ay silahad ni Sungwoo, so ang lugar na iyon ay ang siya ng tahanan nito ngayon, tama raw ba? Sumagot si Sunghan na mayroon siyang asawang naghihintay doon at isang Ailuros. 13 taon ang ganoon kahabang panahon ay sapat na upang magbago ang hometown ng isang individual. Muling pumasok sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang asawa at ng sinasabi niyang Ailuros, dahilan upang mapaluhod si Sunghan at mapahagulgol. Ang eksenang ito'y nagpaluha rin maging kay Nabi, agad na nag-abot ng panyo. Ubo naman ni Sungwoo, kung ganun dapat daw ba na ibalik niya ito doon? Ganito ang reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig. Si Sunghan ay agad na lumapit. Sinabi ni Sungwoo na tinatanong niya kung ibabalik niya ba ito doon. Sumagot si Sunghan na kung talagang iyon ay posible, siya raw ay nakahandang bumalik anumang oras. Okay, lahad ni Sungwoo kasabay ng pag-flick ay ang paglitaw ng magic circle sa paanan ni Sunghan. Ano sambit niya? Ito raw ba ay, sa pangiting paraan ay sinabi ni Sungwoo na ikinagagalak niya itong makilala at sa sumunod na segundo ay tuluyan nang na-teleport si Sunghan pabalik sa Terra. Gayunpaman, sa ganitong paraan. Balik sa restaurant kasabay ng pagpagpag, ay sinabi ni Sungwoo na talagang hate na hate niyang makakita ng taong umiiyak. Nagtanong si Nabi kung talaga bang iyon ay ayos lang umano'y kapag ka nalaman ng goddess na ito'y reckless na gumagamit ng dimensional travel. Tiyak na iyon ay, ngunit sinabi lang ni Sungwoo na kung mayroong gustong bumalik alangan namang iyon ay hindi niya pabalikin. Ang problema ng goddess ay hindi niya na problema. Hasambit naman ni Nabi, so iyon daw pala ay ibinalik nito dahil sa iyon ay annoying. Anyway, great work Nabi, dagdag ni Sungwoo. Sa ngayon sila raw ay magsarado na ng tuluyan. Got it, tugon naman ni Nabi. Meow. Sinabi ni Nabi na ibibigay niya yung palpak na kimchi sto doon sa pudding slime na nasa basement. Hindi tutol naman ni Sungwoo, ito raw ay kanyang kakainin. Master, lahad ni Nabi, mas maigi rong wag nitong gawin ang bagay na ito, subalit sumagot lang si Sungwoo na wag itong mag-alala dahil ito ay ayos lang. Sa Terra, partikular sa selda ng Coliseum, ay makikitang nagmumukmok si Sungwoo, nang biglang mayroong kumatok. Lahad nito nagtanong kung alam ba nito na ito na ang pang-200 araw magmula nang ito ay makapasok dito sa Coliseum. John, tugon ni Sungwoo, umano'y no way na malalaman niya iyon. Kasabay ng pag-exhale ay mayroong iniabot si John. Ito raw ay regalo, isang kimchi sto. Gusto nito ang bagay na ito, hindi raw ba? Nagtanong si Sungwoo kung ito'y saan nito nakuha. Sumagot si John na mayroong isang foreigner mula sa ibang mundo ang nagdala ng ingredient na tinatawag na kimchi sa kanyang belongings. Ito ay binili niya ng ilang piraso ng tanso. Pagkatapos ay nakiusap siya sa mga chef na gawin itong sto, at ito ang ginawa nila. Ano, tugon ni Sungwoo, kimchi mula sa kanyang belongings, iyon daw ay hilarious. Gayunpaman nang mabuksan ay ganito ang kanyang naging reaksyon. John, ito raw ay hindi kimchi sto kundi kimchi porridge. Ano, tugon ni John, siya raw ba ay naloko? Ngunit still dugtong ni Sungwoo, salamat pa rin, since gusto niya rin itong kainin. Kung ganun, lahad ni John, kung ganun iyon ay isang relief. Ito raw ay kumain ng marami upang muling makasurvive sa susunod na pagkakataon. Mula rito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinabi ni Sungwoo na nung sandaling iyon siya ay nagtataka kung anong uri ng sibuyas ang ginamit ng mga iyon, subalit ang isiping iyon ay ulo ng onion jack. Ngayon alam niya na, mukhang ito ang tinutukoy ni Sungwoo.
Siya ay nagsimulang kumain inilahad na maging siya ay maswerte rin dahil sa ang naaalala niya ay ang kabaitan ng mga mabubuting taong katulad ni John, sa halip na makaramdam ng galit sa mga nobles na itinatapon ang mga taga-ibang mundo sa Coliseum pinagpapatayan para sa aliw. Umano'y kung wala lang doon si John noon, siya ay naging kung anong uri na ng kalamidad sa halip na warrior. Well, ito raw ay masarap, though maaaring sumakit ang kanyang tiyan. Sa sumunod na mga araw sa palengke ng Sector A ay abala ang mga tao sa pamimilit pagtitinda, makikitang narito rin maging si Sungwo at Nabi. Sinabi ni Sungwo na ang lugar na ito ay katulad pa rin ng dati, though ito ay mayroon ng ilang mga damage sa ngayon. Tinanong niya si Nabi kung mayroon pa bang ibang bagay na gusto nitong kainin, sumagot si Nabi na kakaubos niya lang sa hotdog kaya siya raw ay hayaan muna nitong makapag-isip. Kasabay ng paglingon ay inilahad ni Sungwo sa kanyang isip na ang pinakamahalagang aspeto ng isang tradisyonal na palengke, ay ang ambience at overall mood. Talaga rong ang palengke ay higit na mas masigla kaysa sa isang grocery store kung kaya ngayon, sila raw ba ay magsisimula na sa pag-shopping. Sinabi ay bigla na lang tumakbo sila raw ay tumungo doon upang maghanap ng mga treasure at makalipas ang ilan pang mga sandali, sila ay huminto sa isang partikular na stall. Gayunpaman sila rin ay umalis agad sinabi ni Sungwo na walang kahit na ano rito ang umaagaw sa kanyang atensyon, nang biglang mayroong napansin si Nabi. Agad siyang bumaling at humakbang, tinanong si Sungwo kung paano naman daw ba ito. Ano sambit ni Sungwo ito raw ba ay isang clam, first time niya lang dong makakita ng ganito kalaki. Gayunpaman ito raw ay napakapamilyar, ano hindi raw ba kaya na ito ay isang heragigas. Ang heragigas ay isang uri ng clam na ginagawang snack ng mga giants o mga gigantes, kapag sila ay nakakaramdam ng pagkabagot. Excuse me lahad ni Sungwo sa store owner umano'y patungkol sa clam na ito, tugon naman ng ginang ito raw ay napulot lang sa kung saan ng kanyang husband. Ano patanong na sambit ni Sungwo na pulot, sa isang tingin lang ay masasabi niya na rong ang bigat nito ay nasa 200 kilo. Sumagot ang ginang na ang kanyang husband ay sadyang napakalakas, sinuri ni Sungwo ang dambuhalang kabibe. Isang grand shell na nagre-reveal sa edad nito sambit niya sa kanyang isip masasabi niya raw nang walang duda, na ang bagay na ito ay talagang isang heragigas. Nagtanong siya kung maaari niya ba itong bilhin niyang mantugon ng ginang ang clam na ito ay hindi nabubuksan kahit na anong tools ang gamitin, ito raw ay para lamang sa decoration. Sinabi ni Sungwo na iyon ay ayos lang kukunin niya ang clam na ito kalakip na ang 10 mga mackerels. Ano sambit ng ginang 10 mackerels hindi raw ba't iyon ay lubha namang napakarami. Ahehe tugon ni Sungwo siya raw kasi ay mayroong pinapatakbong restaurant, although maliit lang. Ano hiyaw ng ginang yang man ito raw ba ay nababaliw na ito pala ay mayroong restaurant kaya bakit ganito lang kakakaunti ang bibilhin nito sino naman daw ba ang makukontento sa 10 mackerels, ito at ito pa kunin daw nito ang lahat ng mga ito. Ilang sandali pa ay pinasan na ni Sungwo ang dambuhalang kabibe salamat lahad niya sa store owner siya raw ay titigil na lang muli dito sa susunod na pagkakataon, hatugon naman ng ginang sabay tawa lumalabas na ito raw pala ay mas malakas pa kaysa sa kanyang husband. Sa loob ng restaurant ay tinitigan ng dalawa ang dambuhalang kabibe sinabi ni Sungwo na ito ay isang napaka-charming na ingredient, so ano raw ba ang dapat niyang gawin dito? Well kahit na ano pa man saka na lang sila magpapasya kapag ka nabuksan na great idea tugon naman ni Nabi, meow. Hasambit ni Sungwo so ito raw pala ay isang bagay na hindi nabubuksan kahit na anong gawin pues kung ganon, pinwersa ni Sungwo ang kanyang daan. Wow lahad niya nang makita ang laman ang muscle na ito raw ay mas malaki pa kaysa sa kay Nabi, for real tugon naman ni Nabi. Well kung ganon lahad ni Sungwo sila'y magsimula na sa pag-prepare dito ng raw humiwa ng manipis si Sungwo isinawsaw sa sawsawan, ngayon siya raw ay nagki-crave na ng sujo. Now then sa ganito ka nakakabaliw na amount ng clam sila raw ba ay gagawa ng clam chowder mula rito. Ang clam chowder ay isang North American style clam soup isang dish na napaka-relaxing at smooth. Sinabi ni Sungwo na ang hapunan mamayang gabi ay kinilaw na kabibe at sujo habang bukas naman bilang agahan ay clam chowder para sa hangover, ito raw ay perfect. Umano'y ngayong siya ay mayroon ng perpektong dish para sa mga hunters talagang, napatanong kung ito ba ay ang venomous pouch.
Ang venomous pouch na ito na sinasabi ni Sungwoo ay isang pouch na nagtataglay ng nakamamatay na lason, subalit hanggat ikaw lang ay hindi mamatay pagkatapos itong kainin, ikaw ay makakagain ng immunity sa lason. Sinabi ni Sungwoo na kahit na ito'y tingnan lang siya'y nagkakaroon na ng chills, kaya tiyak na ang epekto nito ay magiging out of this world. Owner lahad naman ni Nabi, ito raw ay mukhang nababaliw na ngayon, ito raw ay nakakatakot. Hihingisi ni Sungwoo umano'y upang makuha ang wimp na iyon na palaging tumatakbo, siya ay gagawa ng isang bagay na preservable. Sa isang dako ay napatanong si Kang Hyuk kung bakit daw ba siya ay bigla na lang nakaramdam ng threatening na presensya. Kung ganun lahad ni Sungwoo, kung ganun siya raw ba ay magsisimula na, nang biglang bumukas ang pinto. "Hello sir," bungad ni Min, si agad na kumaway si Nabi. "Good morning," tugon naman ni Sungwoo. O lahad ni Min, si ito raw ay gumagawa ng napaka-interesting na bagay ng ganito kaaga. Sumagot si Sungwoo na siya ay naghahanda lang ng kabibe. Ano, sambit ni Min, si hindi raw ba't ito ay ang kabibe na matatagpuan mo sa ilog, ano talaga raw bang ito ay maaaring kainin? Halingon ni Sungwoo, sa ilog ikaw ay makakahanap ng heragigas sa ilog, syempre tugon naman ni Minsi. Well, lahad ni Sungwoo, ang tunog nun ay nakakaaliw kaya ito raw ay magsalita pa. At ganoon na nga ang ginawa ni Minsi. Inilahad na ito ay isang bagay na nangyari 2 araw na ang nakararaan, mayroong mga residenteng nagreklamo patungkol sa loud noise na nagmumula sa mga imburnal. Ang mga hunters na tumungo upang mag-imbestiga ay nakakita ng isang napakaliit na dimensional fissure. So sabat ni Sungwoo, so iyon daw ba ay nangangahulugang, dumugtong si Minsi na iyon ay nangangahulugang mayroong gate na magbubukas sa hindi katagalan. Ganito ang naging ekspresyon ni Sungwoo sa kanyang narinig. Mula doon ay nagpatuloy si Minsi sa pagkwento at sa puntong ito, ay nag-serve ng clam sashimi si Nabi. So lahad ni Sungwoo, so ang rift na lumilitaw bago mabuo ang gate ay natagpuan sa mga imburnal, tama yun, tugon ni Minsi. Since ang abnormal na sitwasyon ay maaaring mag-develop anumang oras, isang special task force ang idinispatch mula sa kanilang headquarters. Hasambit ni Sungwoo, no wonder na hindi niya nakikita si Kang Hyuk sa nagdaang mga araw. Anyhow, lahad ni Minsi, talagang ito raw ay napaka-talented, upang ito'y mahiwa nito ng ganito kanipos na nagmistulan ng transparent. Well, lahad ni Sungwoo, ito raw ay ang best na paraan sa pagkain dito. Ano, gusto raw ba nito ng chojang, o kaya naman soy sauce na mayroong wasabi? Sinabi ni Minsi na pakiusap soy sauce lang, wag na wasabi. Thus si Sungwoo nga ay kumuha na ng toyo. Isang rift, sambit niya sa kanyang isip, mayroong individual na bumalik sa Earth dahil sa isang napaka-ridiculous na coincidence, at ang mga heragigas ay natagpuan sa ilog. Ang mga species na madalas na kumakain ng heragigas ay ang mga mayayabang at bayolenteng mga gigantes na ang level ay nasa mahigit 70, natitiyak niya rong ang mga iyon ay mayroong kinalaman sa rift na ito. Umano'y napaka-strange na isiping ang nangyayaring ito ay isang hamak lang ng coincidence, kaya hindi raw ba kaya na ito ay dahil na naman sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng malaking imburnal ng syudad, at dito ay makikita si Kang Hyuk sa isang sleeping bag. Ito raw ay hindi niya nakaya pa. Kung ganun lahad ng babae, kung ganun bakit hindi na lang ito mag-quit? Tugon ni Kang Hyuk, talaga raw bang iniisip nitong maaari pa siyang bumalik ngayon? Sinabi ng babae na kung hindi ito makapagsulat ng resignation letter dahil sa ito ay nagmamaktol na para bang bagworm sa isang sleeping bag, hayaan nitong siya na lang ang magsulat para rito, sigaw ni Kang Hyuk. Idinagdag ng babae na sinubukan niya na ang kanyang best na maging respectful sa nagdaang mga buwan, subalit lumalabas na mukhang talagang imposible. Sumagot si Kang Hyuk na ito ay napakamin. Umano'y isinakripisyo niya na ang kanyang holiday upang mag-standby lang sa imburnal na ito, kahit na, ang trabahong ito ay hindi naman daw trabahong ginagawa ng isang first order. Kung ganun lahad ng babae, kung ganun ano raw ba ang dapat na ginagawa ng isang first order? Pinilit tumayo ni Kang Hyuk. Inilahad na sa magnificent na paraan, dumudurog ng mga halimaw habang naka-live broadcast. Ano, tugon ng babae, kung ganun bakit hindi na lang ito mag-retire at magsimulang umarte? Ganito ang naging reaksyon ni Kang Hyuk sa kanyang narinig. Well, whatever, lahad niya, siya raw ay tapos na sa pakikipag-usap dito. Hasambit naman ng babae sa kanyang isip, ito raw ba ay isang bata?
Ang kanyang paningin ay itinoon sa rift na nasa kanyang harap. Sa kanyang isip ay inilahad na ang mga kataga nito ay hindi naman maling lahat, hanggang kailan daw ba kasi sila mag-e-standby dito. Excuse me, First Order, lahad niya. Siya raw ay gagawa ng request para sa susunod na relief member. Saglit, nang biglang nagkaroon ng pagyanig. Siya'y nakaramdam ng pagkabahala. Sumigaw na ito ay isang outbreak. Agad na nagsihanda ang mga members ng Special Task Force. Damit mura naman ni Kang Hyuk, tiningnan ng babae ang rank meter. Ano ang rank daw ba ay, gayunpaman ito'y bigla na lang nabasag. Dahil dito'y napaluhod ang babae. Dahil sa ito ay nangangahulugang ang calamity na ito ay lagpas sa S-rank. Ito raw ay hindi maaari. Ano sila raw bang mga narito sa city ay maglalaho ng walang bakas, sa pagmumukha ng mga members ng Special Task Force ay mababakas din ang matinding pagkabahala. Sa parehong sandali ay inilapat ni Kang Hyuk ang kanyang kaliwang kamay sa balikat ng babae, nagsabing mayroong kailangang pumasok sa loob bago pa tuluyang mag-expand ang rift. Sa ngayon ay kailangan nila ng magsasakripisyo. Sinabi ng babae na maaari naman nitong isama ang lahat ng mga nandito, subalit sumagot lang si Kang Hyuk na since wala rito si Minzy upang mag-support, ang mga ito ay magiging pabigat lang sa kanya. Bahagya niyang itinulak ang babae. Siya raw ay papasok doon. Bitbit ang stabilizer upang estabilize ang rift, subalit sabat ng babae, dumugtong si Kang Hyuk na pakiusap ito ay makinig ng mabuti. Mayroong isang lugar na tinatawag na Warriors Restaurant sa outskirts ng Changyonggung Palace. Ipaliwanag nito ang buong sitwasyon sa owner ng restaurant na iyon at iyon ay dalhin nito rito sa lalong madaling panahon. Pardon, patanong na sambit ng babae. Sa kanyang pagtataka dumugtong si Kang Hyuk na banggitin nito ang kanyang pangalan at magmakaawa sa taong iyon. Iyon lang ang bukod tanging paraan upang sila ay makasurvive. Ito raw ay umalis na. Ngayon din ito ay isang order, thus wala nang ang nagawa pa ang babae bukod sa sumunod. Sa kanyang pagtakbo paalis ay bumunot ng sigarilyo si Kang Hyuk sa kanyang damit. Kapansin-pansin ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Damit mura niya nang ang sigarilyo'y bigla niya na lang nabitawan. First Order, lahad ng isang hunter kasabay ng pag-offer ng sigarilyo. Ito raw ay napakaastig. Sa araw na ito, tinanggap ni Kang Hyuk ang isang kaha ng sigarilyo. Inilahad na nire-record ng mga ito ang tagpong ito gamit ang kanilang mga bodycam. Tama raw ba? Well, tugon ng isa, iyon daw ay totoo. Ang dalawang nasa likod ay tumawa ng hilaw. Pagkatapos magsindi ay sinabi ni Kang Hyuk na ang kailangan lang gawin ng mga ito ay ang i-handle ang ilang mga halimaw na makakalabas. Siya raw ay aalis na, at ganoon na nga ang ginawa niya. Bitbit ang stabilizer. Sa sumunod na mga segundo'y maririnig ang mga nakakabinging sunod-sunod na mga putok ng baril shoot. Sigaw ng isa, sila raw ay mag-build ng firenet. Umano'y magiging katapusan na ng lahat kapag ka sila ay na-pushback. Mula sa rift ay makikita ang paglabas ng ilang uri ng mga halimaw. Sinabi ng isa na ang mga ito ay walang katapusan. Reload, paulit-ulit niyang hiyaw. Ilang sandali pa sa kasagsagan ng kanyang pag-reload ay ganito ang naging reaksyon ng isang hunter, nang makitang nasa harap niya na ang isang dambuhalang halimaw. Ang front leg ng halimaw ay nagsimula sa pag-extend patungo sa kanya, dahilan upang siya ay mapatawag sa kanyang ina nang biglang mayroong bumunot ng espada. Pinagtatatagpas ang mismong dambuhalang halimaw, at ito ay walang iba kundi si Sungwoo. Sa kanyang paghinto ay makikita ang pagsugod ng mga halimaw na paniki patungo sa kanya. Gayunpaman sa isang kisap mata, ang mga ito'y bigla na lang naglaho. Ganito ang naging reaksyon ng mga members ng Special Task Force sa pangyayaring kanilang nasaksihan. Inangat ni Sungwoo ang kanyang espada, upang harangin ang mga dugong papabagsak patungo sa kanya. Sa sahig ay nagkalat ang bangkay ng mga halimaw. What the, sambit ng isa, habang napatanong naman ang isa pa kung ano yung nangyari. Makikitang nakatayo si Sungwoo sa harap ng rift at sa sumunod na segundo, siya'y tuluyan ng pumasok. Kasunod nito'y malakas na enerhiya ang bumugso. Pagtila ay napasabi ang isang hunter na hindi raw ba't mayroong tao doon. Ngayon lang, sumigaw ang isa na ang lahat ng mga halimaw ay kumpirmado ng patay. Eskan ang buong area. Dagdag niya pa, siguruhing walang kahit na isang nakatakas. Sa loob ng rift ay inilahad ni Kang Hyuk sa kanyang isip na ang tanging nagawa niya lang ay ang makapagtanim ng energy screen. Talaga raw bang siya'y mamamatay sa lugar na ito?
Makikita ang paglapit ng ilang mga giants sa sinasabi niyang energy screen na nakaharang sa bakana ng rift. Nagtanong ang isa kung bakit tila ito ay bigla na lang lumaki. Sumagot ang isa na hindi niya rin alam, ano raw ba kaya kung basagin na lang nila ito. Thus ganoon na nga ang ginawa ng isa kumonekta ng suntok, hindi makapaniwala si Kang Hyuk na sinusuntok nito ang energy screen gamit lang ang bare hands. Ang ibang mga giants ay tumulong na rin. Bilis sambit ni Kang Hyuk. Pakiusap, ito raw ay dumating na Udam returnee, mukhang si Sungwoo ang tinutukoy niya. Ang mga giants ay nagpatuloy sa pagsuntok. Sa sumunod na segundo ay makikita ang malaking tipak na patungo sa direksyong kinaroroonan ni Kang Hyuk. Ganito ang kanyang naging reaksyon nang ito ay mapansin, dali-daling umiwas. Halingon ng mga giants. Nagtanong ang isa kung ano ang tunog na iyon, agad na nagtakip ng bibig si Kang Hyuk. Sa sumunod na segundo ay makikitang natunton na ng isang giant ang kanyang kinaroroonan, ang tanging nagawa na lang ni Kang Hyuk ay ang pagtawa ng hilaw. Sinabi ng isa na malamang na ito ang punk na naglagay ng screen. Dumugtong ang isa na ano raw ba kaya kung tapakan na lang nila ito. Sumabat ang isa na sa tingin niya mas maigi kung ito'y durugan gamit ang kamay. Mura ni Kang Hyuk agad na nagpakawala ng sunod-sunod na mga putok. Ano talaga raw bang iniisip ng mga itong siya'y mamamatay lang ng ganito, sa kasamaang palad ay walang anumang naidulot na damage ang kanyang mga bala. Inangat ng isang giant ang kanyang kaliwang paa at ganoon din ang iba pa, nang biglang lumitaw ang ulo ni Sungwoo sa rift tagos sa energy screen. Hasambit ni Kang Hyuk, so ito raw pala ay narito na. Si Sungwoo ay agad na bumabat bumunot ng espada. Sa perspektibo ng mga giants ay ganito ang kanilang nakikita. Napatanong ang isa kung ano ito, habang sinabi naman ng isa pa na sila'y umiwas na lang muna sa ngayon. Sa kasamaang palad sila'y hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Sungwoo. Kasabay ng nonchalant na paghakbang ay ang pag-swing ng espada na halos hindi makita sa bilis. Sa sumunod na segundo ay nagsibagsakan ang mga giants. Hahahilaw na tawa ni Kang Hyuk, so ito raw pala ay mas halimaw pa kaysa sa iniisip niya. Siya raw ay hindi makapaniwalang sinubukan niyang suntukin ang isang katulad nito noon. Si Sungwoo ay biglang bumaling patungo sa kanyang direksyon. Sa sumunod na segundo ay makikita ang kung anong bagay na mabilis na lumilipad patungo kay Kang Hyuk. Ito'y tumama sa kanyang noo, naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagtamo ng bukol sa noo. Si Sungwoo ay humakbang palapit, umupo at nagsabing ang punk na ito, nagtanong kung ano ang pinanonood nito habang nagtatago. Dagdag niya pa, siya raw sana ay walang balak na patayin ang mga gigantis na iyon, sa kasamaang palad ay binalak ng mga itong i-takeover ang Earth. Una ay ilalagay niya muna ang mga artifacts at iba pang mga materials sa kanyang inventory at pagkatapos, ay dadalhin ang slacker na ito palabas. Sa sumunod na sandali ay inihagis niya patungo sa rift si Kang Hyuk. Umano'y sa ganitong paraan tiyak na ang mga hunters na ang bahala sa isang ito. Umano'y ang sitwasyon na ito ay maayos niyang na-handle. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Warriors Restaurant kung saan maririnig ang desperadong hiyaw ni Nabi owner. Siya raw ay iligtas nito, lumalabas na siya pala'y pinagkakaguluhan ng ilang mga customer. Sinabi ng isang babae na ang kitty na ito ay napaka-cute. Kitty, tawag naman ng nasa gitna. Ito raw ay tumingin banda rito at magsabi ng cheese, habang sinabi naman ng lalaki na gusto niyang hawakan ang paw nito. Ganito ang naging reaksyon ni Sungwoo sa kanyang nadatnan. So ganito raw pala ang nangyayari kapag iniiwan niya itong mag-isa. Excuse me, bungad niya. Ang pusang ito ay actually kanyang employee. Makikita ang pagdating ng babaeng hunter. Agad na hinawakan ang kamay ni Sungwoo. Ito ay ang owner ng restaurant na ito, tama raw ba? Pagtataka naman ni Sungwoo, sabay sagot ng oo. Nagpakilala ang babae bilang Hwang Ji-yun. Siya raw ay ang aide ng First Order. Mayroong urgent na nangyari, kailangan niya raw ang tulong nito. Ano, sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, ngunit kakabalik niya lang mula sa imburnal. Lumalabas na nung inutusan pala ni Kang Hyuk si Ji-yun na mag-request ng tulong kay Sungwoo. Sa sandaling iyon ay tumungo na si Sungwoo sa imburnal, dahil sa mayroon siyang napansing kakaiba. Sa madaling salita, sila'y nagkasal. Lahad ni Sungwoo. Una sa lahat, ito raw ay umupo na muna. Pinahiran ni Ji-yun ang kanyang mga luha habang sinabi naman ni Sungwoo, na gusto niyang marinig ang sasabihin nito. Mula doon ay nagsimulang magkwento si Ji-yun. So lahad ni Sungwoo. So in short, ito ay sinabihan ni Kang Hyuk na pakiusapan siyang tumulong at tumungo doon sa rift, tama raw ba?
Sumagot si Jiyon na ang rift na iyon ay isang S-rank kung kaya kailangan nila ng urgent na tulong. Kapansin-pansin ang ginawang pasekretong pagngisi ni Sungwoo, pretty good lahat niya, Bekang Hyuk ito raw ay nakikita niya na ngayon sa bagong liwanag. Pardon, patanong na sabat ni Jiyon, wala tugon naman ni Sungwoo, matatanggap rin nito ang balita sa hindi katagalan, kung kaya ito raw ay mag-relax na lang muna rito't huminga. Sa kanyang isip ay inilahad na mukhang ito ay hindi pa rin kino-contact ng branch, well kahit na ano paman, kung emergency ang pag-uusapan sa tingin niya'y mas urgent itong nangyayari rito ngayon. Sumigaw si Nabi na wag hawakan ng mga ito ang kanyang buntot, napaka-cute sambit naman ng isang lalaki, napaka-chubby na buntot. Ano sambit ni Sungwoo sa kanyang isip, iniisip daw ba ng mga ito na ang lugar na ito ay kung anong uri ng cat cafe, ang mga ito raw ay mga hamak lamang na mga road customers, mga walang balak na kumain. Thus ang mga ito ay kanyang itinulak palabas sa pasigaw na paraan ay nagtanong ang lalaki kung ano itong ginagawa nito, talaga raw bang ganito ito karod sa mga customer, tama ganoon nga tugon naman ni Sungwoo. Mula doon ay isinarado niya na ang pinto. By the way, lahad niya kay Jiyon ito ay isang hunter, tama raw ba? Oo, tugon naman ni Jiyon, siya raw ay nagtatrabaho sa office, subalit siya ay nagkaroon na ng awakening. Hasambit ni Sungwoo, so ito ay isang hunter, kung ganun ito ay perfect. Napatanong si Jiyon kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabihan ni Sungwoo si Nabi na magpahinga na muna at pagkatapos ay sumagot kay Jiyon na kung ito ay pupunta sa isang restaurant, kailangan nitong kumain. Teka lang, sambit ni Jiyon, ito raw ay hindi ang tamang panahon para rito, subalit sinabi lang ni Sungwoo sa kanyang isip na ano ang pinagsasasabi nitong hindi ito ang tamang panahon, hindi raw ba't sinabihan niya na itong mag-relax. Idinagdag na ang bilang ng mga bumibisitang hunters sa kanyang restaurant sa nagdaang mga araw ay hindi nag-increase. Bakit? Iyon ay dahil kahit na nakaka-improve ng abilities ang kanyang isini-serve na pagkain, hindi lang sa ito ay mayroong malalang lasa, ito rin ay hindi ganoon ka-effective. Gayunpaman ang mga dish na mayroong immediate effect ay hindi na rin ganoon kasama, ito ay perfect sa pag-capture sa atensyon ng mga exhausted at pagod na mga hunters, kung kaya, kailangan niya munang magtapon ng ilang masasarap na pagkain na mayroong immediate effect bilang bait. Inilahad kay Jiyon na sa isang tingin lang ay masasabi niya nang ito ay mayroong nararamdamang chills sa bandang likuran nito, pati na cold symptoms, kailan lang, tama raw ba? Sumagot si Jiyon na iyon ay hindi maiiwasan since sila ay palaging nag-o-overtime at hindi nakakauwi. Gayunpaman idinagdag ni Sungwoo na na-experience nito ang bagay na ito dahil sa lamig na pumapasok sa loob ng katawan nito, kadalasan nitong ginagamit ang ulo nito, kung kaya, ang leeg at mga balikat nito ay napakalamig. Excuse me, sabat naman ni Jiyon, ito ay isang restaurant, hindi raw ba? Kaya bakit pakiramdam niya siya ay nasa pharmacy? Kasabay ng pagpihit ay inilahad ni Sungwoo na mayroon siyang perpektong dish para sa taong katulad nitong mayroong malamig na katawan, ito raw ay maghintay lang muna saglit. Hasambit ni Jiyon sa kanyang isip, so ito ay nagbebenta ng gamot, kung ganun great. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sungwoo na mayroon siyang nakuhang maraming ganito mula sa mga bastards na gigantis na iyon kanina. Sa kanyang isip naman ay napatanong si Jiyon kung bakit ito umaasta ng napaka-nonchalant pagkatapos na marinig ang kanyang paliwanag, ngunit since ni-request ng first order ang tulong nito, malamang na ito ay napakalakas. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin kumo-contact ang branch patungkol sa pagbubukas ng gate, kung kaya, ito ay nangangahulugan lang na ang problema na iyon patungkol sa rift ay mayroon ng nakarisolba. Kasabay ng pagtingin kay Sungwoo ay idinagdag na ang taong ito ang may kagagawan, tama raw ba? Basic manual para sa pag-deal sa mga returnees R1, maging kasing ingat sa pag-handle sa mga explosives, subalit ang mga ito ay kailangan ding itrato bilang mga tao. Kasabay ng ngisi ay sinabi ni Sungwoo na lumalabas na mukhang naorganisa na nito ang isip nito. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Jiyon na ang pagkain sa niluto nito ay maituturing din na pagsunod sa manual, hindi raw ba? Mula doon ay nagsimula ng magluto si Sungwoo at makalipas lang ang ilang sandali, ay inilabas niya na ang pangunahing ingredient. Sinabi ni Jiyon na ito ay mukhang napakasarap, ano ang dish raw ba na ito ay gawa sa clam? Sumagot si Sungwoo na ang dish na ito ay clam chowder, isang soup na mayroong clam.
Nagtanong si Jiyon kung anong uri ng clam ang ganito kalaki at firm. Sumagot si Sungwoo na ito ay Heragiges, natitiyak niya rong ito'y nakita na nito noon. Sinabi ni Jiyon na siya ay ipinanganak sa syudad kung kaya wala siyang gaanong alam patungkol sa mga seafoods, gayunpaman sa kanyang pagbaling ay nakita niya ang tinutukoy ni Sungwoo na Heragiges. Teka lang, sambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't ito yung monster clam? Ano iniisip daw ba ng baliw na bastard na ito na ipakain sa isang hunter ang isang halimaw? Nagtanong si Sungwoo kung mayroon bang problema. Tugon ni Jiyon, siya raw ay hindi kasabay ng pagbaling ay idinagdag sa kanyang isip na ngunit ang mga returnees ay parang mga explosives kapag ikaw ay tumanggi, iyon na ang iyong magiging katapusan. Wala lahad niya kay Sungwoo, iyon daw ay wala lang. Clam chowder recipe. Una ay mag-stir fry ng bawang, patatas at bacon, magdagdag ng harina, stir fry ang mga patatas at clams, and then magdagdag ng gatas at broth. Ang gatas ng isang Minotaur ay mayroong mas mababang lactose, subalit mas mataas sa vitamin at fat content kaysa sa regular na gatas ng baka. Ibuhos ang gatas at habang hinahalo ay magdagdag ng iba't ibang mana, i-coat ng manipis na layer ang mga ingredients at pagkatapos, ay stir ng mabuti at walang tigil nang hindi masunog. Pagkatikim ay sinabi ni Sungwoo na hindi na masama, sa puntong ito ay handa na ang hot soup o clam chowder. Take your time, lahad niya kay Jiyon. Sinabi ni Jiyon na ang bilis naman nitong makapaghanda. Sumagot si Sungwoo na iyon ay dahil sa siya ay medyo nag-exaggerate nung sinabi niyang ito ay clam chowder, dahil actually ito lang naman ay isang milk porridge na mayroong clam. Ano, gusto raw ba nitong lagyan ng parsley sa itaas? Isang bagay naman na mariing tinanggihan ni Jiyon dahil hindi niya raw alam kung ito yung balat ng kung anong halimaw o ano paman. Sa sumunod na segundo'y tumikim na si Jiyon. Ang anticipation ni Sungwoo ay mararamdaman. Sinabi ni Jiyon na ito ay warm. Ito raw ay parang pagwa-warming up sa harap ng isang fireplace, pagkatapos na manigas sa kalagitnaan ng winter. Sa kanyang patuloy na pagsubo ay pinagpawisan si Jiyon dahilan upang habarin niya ang kanyang suit, at mapaho. Ito ay refreshing, tama ba? Patanong na sambit ni Sungwoo. Oo, tugon ni Jiyon, ito raw ay refreshing, sabay dagdag sa kanyang isip na ang dish na gawa sa kauna-unahang monster na nakain niya, ay napakasarap. Mula doon ay lumipat ang eksena sa South Korean branch ng Hunters Association kung saan isinasagawa ang S-rank overgate hearing. Dito ay makikita si Kang Hyuk sa harap ng manager ng South Korean branch. Sinabi ni Kang Hyuk sa branch manager na hindi niya alam kung ano ang gusto nitong sabihin, subalit sinasabi niya lang ang eksaktong bagay na nakita niya. Nagtanong si branch manager Lee Jung-hoon kung papaano naman daw ba yung patungkol sa unidentified monster. Manager Lee, tugon ni Kang Hyuk, iyon ay hindi isang unidentified monster, iyon ay isang hamak lamang na restaurant owner. So lahad ni Manager Lee, so sinasabi raw ba nitong ang restaurant owner na iyon ay nagawang matalo ang 12 ng mga halimaw na maaaring mas malakas pa sa S-rank sa loob lang ng 5 minuto? Manager Lee, sabat ni Kang Hyuk, mayroon daw siyang isang bagay na i-correct. Ang mga halimaw na iyon ay hindi maaaring mas malakas kaysa sa S-rank kundi talagang mas malakas kaysa sa S-rank. Idinugtong sa kanyang isip na winasak nga ng mga iyon ang measuring device, kaya gaano karaming beses pa raw ba nito binabalak magtanong? Ang punk na ito, sambit naman ni Manager Lee sa kanyang isip, ito raw ay napakabastos. Kasabay ng pag-exhale ay inilahad na kung ganon, talaga raw bang nagawang matalo ng restaurant owner na iyon ang ganoon karaming lagpas sa S-rank na mga halimaw? Hay, tugon ni Kang Hyuk, ilang beses niya na rong sinabi. Pues kung ayaw nitong maniwala, sabihin na lang nilang siya ang tumalo sa mga iyon. Nakaramdam ng pagkainis si Manager Lee sa kanyang narinig, umano'y alam naman na nito na ang bagay na ito ay hindi isang laughing matter, hindi raw ba? Hindi, tugon naman ni Kang Hyuk, hindi niya raw alam. Sa pasigaw na paraan ay inilahad ni Manager Lee sa pagmumukha ni Kang Hyuk na ang paglitaw ng isang taong mayroong hindi masukat na lakas sa gitna ng city. Ano talaga raw bang iniisip nitong iyon ay hindi big deal. Ngunit Manager Lee, sabat ni Kang Hyuk, isipin daw nitong mabuti, hindi raw ba't ang returnee na iyon na mayroong hindi masukat na lakas ay nagtatago lang sa buong pagkakataong ito at pagkabalik nun sa Earth iyon ay agad na nagpalista bilang returnee. Oo, tugon ni Manager Lee.
Idinagdag ni Kang Hyuk na kung ang association ay wala namang kinalaman dun hindi raw ba't mas maiging iyon ay wag na lang nilang pakialaman, tama katugon ni Manager Lee. Hindi ba dagdag ni Kang Hyuk kung kaya ang taong iyon ay isa lamang normal na law-abiding restaurant owner kasabay ng paghampas sa mesa ay idinugtong na ang returnee na iyon ay sadyang ganoon isang taong hindi natatakot sa anuman, isang dignified na taong hindi iniisip na magtago. Kung kaya sa tingin niya raw ang taong iyon ay hindi nila magiging kalaban, sumagot si Manager Lee na ngunit ang mundo ay hindi lamang nahahati sa kalaban at kakampi. Ang pagkonsidera sa lahat ng mga posibilidad ay parte ng kanilang trabaho hindi porket mukhang mabuti ang taong iyon nangangahulugan ng iyon ay maaari nilang bigyan ng tiwala at kalayaan, dahil after all ang bagay na ito ay patungkol sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Nagtanong si Kang Hyuk kung sino naman daw ba ang nagsabing ito'y hindi patungkol doon. Well anyway ang mga tao rin naman na nasa itaas nito ang siyang magpapasya sa mga bagay-bagay. Umano'y ang sinasabi niya lang ganito ang judgment ng mismong agent na nandoon at since ang sinasabi niyang ito ay mahalaga, pakiusap paki-underline Miss Secretary. Ang dam na first order guy na ito sambit ni Manager Lee sa kanyang isip umano'y binabalak nitong laktawan ang isang napakahalagang sitwasyon ng ganito, napatanong kung ano ang dapat niyang gawin patungkol dito. Hindi nila mahahayaang mawasak ang kalahati ng kanilang sektor, sa pamamagitan ng pag-provoke sa mga returnee katulad ng ginawa ng ibang mga bansa. Tumingin si Kang Hyuk sa orasan nang biglang sinabi ni Manager Lee na sa tingin niya'y wala na silang iba pang choice, ang bagay na ito'y ipapaubaya na lang nila sa mga higher-ups. Oo tugon ni Kang Hyuk ang bagay na ito'y ipaubaya na lang nila sa mga iyon o ano paman kung ganun maaari na raw ba siyang umalis ngayon, mayroon pa siyang urgent na bagay na kailangang gawin. Ano tugon ni Manager Lee isang bagay na urgent oo tama kailangan nitong mag-investigate at mag-patrol Manager Lee sabat ni Kang Hyuk ito raw ay walang sense, sabay lahad na ang urgent niyang gagawin ay ang pagbili ng lupa. Ganito ang naging reaksyon ni Manager Lee sa kanyang narinig ibinulong ni Kang Hyuk na ang pinakamalakas na returnee sa kasaysayan ay isang restaurant owner kung kaya hindi raw ba't ang lupang kinatatayuan ng restaurant nun ay ang siyang pinakaligtas kahit na mawasak pa ang earth, ano siya lang daw ba ang nakakakita sa potensyal na ito? Sumagot si Manager Lee na ito ay tama bakit daw ba kasi hindi niya ito naisip noon sabay sigaw at hampas ng board sa ulo ni Kang Hyuk ano iniisip daw ba nitong ganoon siya magre-react, ang bagay na ito ay patungkol sa kaligtasan ng mga mamamayan kaya ano ang pinagsasasabi nitong pagbili ng lupa. Sinabi ni Kang Hyuk na ang pag-take care sa kaligtasan ng mga mamamayan ay talagang mabuti subalit papaano naman daw ba ang patungkol sa kaligtasan ng kanyang bahay, itikom mo ang iyong bibig hiyaw ni Manager Lee ito raw ay napaka-annoying. Sa isang dako naman ay nagtanong ang isang hunter kung talaga bang ang first order ay walang match well lahad ng isa ang taong nagligtas sa kanila ay isang returnee kaya siguro naman iyon ay sapat na upang masagot ang tanong nito, iyon ay nasa ibang level. So team leader dagdag niya kay Min si So ito na raw ba ang restaurant na pinapatakbo ng returnee na iyon, ngunit ito raw ay mukhang napaka-normal. Sinabi ni Mincy na ilang beses niya nang binigyan ang mga ito ng warning subalit sasabihin niya itong muli, ang mga ito ay wag maging rude. Hey tugon ng mga hunter talaga raw bang iniisip nitong sila ay katulad ng first order, lumipat ang eksena sa loob. Welcome bungad ni Sungwoo hindi ko alam kung sa papaanong paraan subalit sinabi ni Mincy na dinala niya ang mga ito rito, at sumagot naman si Sungwoo na mahusay ang ginawa nito. Salamat sa iyo sir lahad ni Mincy umano'y salamat dito't walang nangyari sa kanilang masama, salamat. Nagtanong si Sungwoo kung anong salamat ang pinagsasasabi nito, yung ginawa niya ay hindi naman sapat upang ma-deserve ang pasasalamat nito. Ang ibang mga hunters ay nagsiupo na kasabay ng paghila sa kanyang upuan ay inilahad ni Mincy na wala silang anumang magawa para rito, kung kaya naisip nilang tulungan na lang ang business nito. Ang paningin ng mga hunters ay natuon kay Sungwoo sa pabulong na paraan ay sinabi ng isa na ang akala niya ito ay mayroong katawang kayang makipag 3 versus 500 ang akala niya raw ito ay magmumukhang cold killer alam mo na, yung tipong mayroong shaggy na balbas. Sinabi ng isa na ang makita itong ganito, ito raw ay mukhang normal lang na restaurant owner. Ngunit teka lang ito raw ay good looking, ito raw ay napakagwapo.
Oo, lahat naman ng tatlo sa kanilang isip talaga rong ito ay napakagwapo, ano ito raw ba ay isang idol. Sa puntong ito ay kinuha na ni Nabi ang mga clam chowder at easy nerve, nagpasalamat ang mga hunter. Nang matikman sa pautal na paraan, ay sinabi ng isa na ito ay napakasarap. Team leader Baling naman ng isa pa kay Min si umano'y siya'y hindi pa nakakain ng ganito kasarap noon na nagpa-react sa kanya ng ganito ka-explosive so patanong na tugon ni Mincy, dumugtong ang hunter na ngunit ang makakain ng ganito kasarap ay nagdudulot upang siya ay mawalan ng choice, ito raw ay beautiful taste. Ganoon balahad ni Mincy at makalipas ang ilan pang mga sandali, ay naubos na ng mga hunter ang kani-kanilang parte. Good sambit naman ni Sungwoo sa kanyang isip, siya raw ay nakasecure ng 5 tao na magpo-promote sa kanyang restaurant sa pagkakataong ito. Kapag ang mga ito ay bumalik sa kanilang estasyon at ipaliwanag doon kung gaano kasarap ang kanyang pagkain, tiyak na yung iba ay tutungo rito sa kuryosidad. Ngayon dapat daw ba na dahan-dahanin niya lang ang pag-transition patungo sa monster na mga ingredients, tama ganoon daw ang gagawin niya. Sa pamamagitan nun bago pa man malaman ng mga ito ang kanilang mga katawan ay hindi na makakatanggi pa, umalangaw-ngaw ang kanyang tawa.